Yes, ang magandang gabi Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao. Shout out kabayan. Ito yung kabayan, Jurang Suras. Isang oras po tayo rito sa ating programang Shout Out Kabayan. Happy Sunday, happy lahat tayo. Dapat, no? Gila. Welcome for the month of August. August 1st po tayo ngayon, mga kababayan. Araw po ng linggo. Lahat ba tayo nakapagsimba na? First Sunday of the month po ngayon. Kaya dapat po, ingat-ingat pa rin tayo mga kababayan dito sa Delta variant. Sana maganda po yung August natin, no? Yung buwan ng August natin sa mga kababayan natin. Welcome, August! Bring hope, peace, love, and healing, and more blessing. Shout out, kabayan! Gila. Okay, sige. Bago tayo magpatuloy, mga kababayan, no? Bakit bumaliktad? Ano ba itong cellphone mo? Oh, ayusin mo muna. Ayusin mo. Hindi ko mababasa yan. Alam niyo mga kababayan, no? Tayo po ay nag-iingat. Iniingatan natin ang ating kalusugan, ang ating pamilya, ang ating katawan dito po sa lumalaganap na Delta variant. Happy Sunday po mga kababayan! Gaya ng nakagawian po natin bago tayo magsimula, verse of the day. Para sa araw ng linggo, pasakop nga kayo sa Diyos. Dadapwat magsisalangsang kayo sa Diablo at tatakas siya sa inyo. God bless Pilipinas. God bless sa ating mga kapwa Pilipino. Okay, sige mga kababayan, no? Tuloy-tuloy tayo. Sabi nga po ang dami kaagad nag-shout out sa atin. No? Sige, bayan ko. Bago tayo magpatuloy, meron ba akong music? Meron. Sabi nung nakikinig sa atin. No? Meron ka naman music ka, June. Ayan. Sige po, ang dami kaagad naka-shoutout sa atin. No? Basahin ko muna bago tayo pumalaot. Ayan. Happy watching po kay Jessica Barona. Shoutout po tayo, no? Good evening po Kuya June from Mekawayan. Ibinabati ko mga taga Mekawayan, ha. Shoutout at ingat po tayo. Gayon din kay Randy Salgado. Have fun and be safe, sabi ni Randy Salgado. Happy watching maging sa iyong pamilya, no? Ka Randy Salgado. At siyempre binabati natin ang Pangulo ng PEJUDAP si Ka Ricardo Ribano. Maganda gabi po ka June. Shout out po sa lahat ng mga taga-subaybay ng shout out. Salamat mo, salamat po. Salamat sa mga ka-shout out natin ngayon. Tapos ayan, nanonood sa atin yung kaibigan natin si Edward Taberna Victoriano. Gandang gabi po sa lahat. At sabi ni Randy Salgado, salamat. Oy mga kababayan, no? Gaya nga po na sinasabi natin, araw po ngayon ng linggo, kapag ngayon pong araw ng linggo, ang tanong natin lagi sa ating mga kababayan kayo ba'y nagsimba na? Oy, sarado po simbahan, no? Dahil nga po sa pinaiiral na lockdown. Actually, ang talagang totally lockdown na sinasabi, hindi naman po sinasabing totally, no? Maghihigpit lamang, no? At siyempre nga po, mga kababayan, kasabay ng paghihigpit niyan ay gutom. Kapag nagutom po, bayang kong Pilipinas, ano na mangyayari sa atin? Walang hotraba, walang atik,
Di ba? Buti pa itong si paring Edward Taberna Victoriano eh. Tuloy-tuloy ang dating dito sa ikangay kanyang negosyo. Ay, binabati natin, no? Siyempre, yung aking pamangkin. No, yun. From Olongapo. Si Nerissa Magpayo Ocampo is watching. Siyempre, sa kanyang pamilya, siyempre, kay Kuya Boy. Kamusta kaya si Utol Boy? Ha? Mukhang naka ilang Red Rose na ba yan? Essential ito sabi ni Edward Taberna. Tama nga naman, no? Dito, maalala ko tuloy yung lugaw Sige mga kababayan, bago tayo pumalaot at tumalakay, batiin ko na naman. Puro bate, no? Mamaya yung bate. Ano muna tayo? Ba't ba ganito yung cellphone mo bumabalentong? Ang hirap-hirap basahin. Paano ba yan? Ayan. Itong cellphone mo, Diyos hindi ko malaman kung ano to basahin ko muna bago tayo pumunta sa ating mga tatalakayan, no? Ito, kung saan, minalas-malas to. Itong isang MTPB. Alam niyo po, MTPB, buwis buhay din yan ay sa balita ni kasamang Andy Garcia, August 1st, 2021, ngayong linggo. Ayan. Justisya, hangad ni Isko sa pinagbabaril na MTPB enforcer. Patay kang bata ka dyan. Binigyan direktiba ni Manila Mayor Isko Moreno, si Manila Traffic and Parking Bureau, MTPB Chief Dennis Biahe, na gawin ang lahat ng magagawa upang mabigyan ng justisya ang pamamaril sa isang traffic enforcer sa Tondo sa mabilis na panahon. Binigay ni Moreno ang kautosang makaraang pangunahan nila ni Vice Mayor Hani Lacuna ang paglunsad na drive-thru vaccination. Ito, nakapuntos na naman dito si Mayor Isko Moreno, no? Dito sa drive-thru vaccination drive sa Luneta nitong nakaraang Sabado, no? At sinasabi nga marami pong nagsipuntahan. Pero sinasabi, bawal dito ang walk-in, bawal din po yung mga nakamotor dahil nga po sa sinasabing sama ng panahon at hindi pwede po yung siksikan, no? Ang pwede lang po rito yung may kotse. Hiniling niya na ipagbigay alam sa kanya kung anong pinakahuling kaganapan kaugnay sa insidente. Sinabihan ng alkalde si Biahe na makipagtulungan sa mga otoridad upang matiyak na makikilala at maaresto at masasampa ng kaso ang suspect dahil sa napakarami nitong nilabag sa batas. Binigyan din ni Moreno na ginawa lamang na enforcer ang kanyang tungkulin na hindi kailangan ito mangyari sa kanya. Doon po yung sinasabi natin, no? Na itong mga traffic enforcer ng lungsod ng Maynila, ito buwis buhay. Gaya po nung nakaraan, di ba? Yung isang MTPB enforcers, pinagsasampal po. Buong akala, ang violation lamang, beating the red light. Yung pala, anak ng siopaw, drugs na. Ano na kaya nangyari ron, no, mga kababayan? Sige po, bayan, tuloy tayo. At meron pa tayong isang balita na kung saan, nasaan ba yun? Nawala yung balita ko, pakitingin mo. Minsan mabilis tumalon Ayan, sige po mga kababayan. Konti na lang. Ito magandang balita. Konti na lang. Mukhang makakatatlo, no? Mukhang makakatatlo po ang ating bansa. Ang ating mga atletang Pilipino, makakatatlo ng ginto. Mamaya, talakayin po natin. Ang sinasabi natin, mag-ingat muna po tayo. Tayo mga Pilipino, tayo mga ika nga po'y pinag-iingat ng gobyerno sa naturang ika nga po'y Delta variant. Ano ba ang Delta variant? Ang Delta variant, na sinasabi ay yung pong B1 6172 variant ay isang mutation ng SARS-CoV o COVID-2 na nagmula po sa India. Sinasabi sa pag-aaral na mas mabilis makahawa at mas delikado. Ito po ang kinumpirma ng mga unang variants na naitala
na naitala ng World Health Organization. Paano makakaiwas sa banta ng Delta variant? Manatili sa bahay, lumabas lamang para sa mga esensyal na pangangailangan. Naalala ko si paring Ed Victoriano. Patuloy na sumunod sa mga basic health protocols. Mag-double mask kung maaari. Ngayon, ibig sabihin, patong po yung kanilang mga face mask para ika nga po sigurado po tayo na hindi natin masisingot, hindi mapupunta sa bibig, hindi mapupunta sa ilong ang nasabing variant. Dahil marami tayong mga kababayan na yung face mask nasa baba. No? Ano po ba yung pinoproteksyonan natin dyan? Baba? At higit sa lahat, magpabakuna. Nagpabakuna na ba kayo? Yun po ang panlaban natin, no? Sa ngayon po, sa ngayon. Sinasabi nga, malaking bagay po na tayo'y magpabakuna. Proteksyon po yan sa ating katawan. Proteksyon sa ating pamilya. Proteksyon sa ating sarili. Yun po, importante, may bakuna. Sabi ko nga po kanina, konti na lang mga kababayan. No? Konti na lang, abot na po natin yung sinasabing tagumpay po ng ating mga atletang mga manlalaro. No? Na kung saan talaga naman pong dugo, pawis, at hirap ang kanilang dinaranas ngayon, no? Para magbigay karangalan, dangal sa ating bansa na makilala ang Pilipinas. No? Makilala bilang mahusay, makilala bilang mga Pilipino na nakikipaglaban po para sa kanyang bansa. Ito po yung pagkakataon natin, gaya nga na sinasabi ko po ito mga atleta natin, siya po yung bubuhay. Siya yung magiging sagisag. Siya yung gaganap para ang ating bansa ay mawala po sa mga kaisipan ng mga karating bansa natin na ang Pilipino, alam naman po natin, bayan ko, ang bansang Pilipinas, pilay na po. Pilay na po sa hirap, pilay na po sa kahihiyan na dinaranas dahil sa mga korap na opisyal po ng ating pamahalaan. Hindi ba? Kaya nga po sinisigaw lagi ni Senator Pacquiao karamihan na mga ahensya ng gobyerno, puro korap. Yan po, isa nga po, nasabi nga po, napabilang po ang Pilipinas sa maraming manyanyakaw sa ating pamahalaan. Hindi ba? Kaya nga, ito na po yung pagkakataon na makilala naman po ang ating Pilipinas sa maganda pong imahe. Imahe na wala pong sinasabing kurap ang mga nasa gobyerno. No? Totoo ba yun? Totoo nga bang walang kurap sa ating pamahalaan? Kaya naalala ko tuloy si Pangulong Duterte. Sana raw yung papalit sa kanya. Dahil siya, suko na sa kurap. Suko na siya sa mga kawatan po sa ating gobyerno, sa ating pamahalaan. Sinasabi niya sana yung papalit sa kanya, magdeklara ng martial law. Para masupil daw po yung mga korap na opisyal ng pamahalaan. Ano pa yung gustong mabura ng ating mga atletang Pilipino na kumukulapol po sa pangit na imahe ng ating bansa. Kasabay na rin po yung kabastusan. Naturingan po yung mga lingkod bayan. Naturingan yung mga lider ng bansa. Pero ang lumalabas po sa bibig, puro mura. Hindi po ba? Dito ka lang makakakita sa Pilipinas. Alam ko sa ibang bansa, wala, hindi ba? Kung meron man, hindi naman siguro garapal. Diba? Dito ka lang makakakita ng bullshit. Hindi ba? Meron pang diba? Meron pang ganun Meron pang dirty finger. Anak ng putya, sabi ko. Patay ko, napamura. Pero sabi ko, anak ng putya naman Pero mura rin po yun, di ba? Sinasabi natin mga kababayan,
Ito po, no, dito mo lang maririnig yung mga bastos sa ating pamahalaan. Naturing ang mga leader. Sabi ko nga hindi lang presidente nagmumura rito, pati amuyong. Hindi ba? Parang naging biro na rin ngayon ang capital city. Ang sagisag ng Pilipinas, ang pambansang wika, hindi na Tagalog, hindi na Pilipino, hindi ba? PI na mo. Yun na po yung malulutong. Binabati natin, shout out kay Ma'am Priscilla Torres Ando. Ayan. Good evening mga ka-shout out. Sabi ni Priscilla Torres Ando. Watching here from Tansa, Cavite. Binabati ko po yung mga taga Tansa, Cavite. Yung mga Cavite, mga Caviteño, ingat po. No? Sinasabi nga po, marami po. Isa po sa lugar na marami po, yan pong parting, yung Cavite. Meron pong na sinasabi nga po, nadaungan na yata, napunta na rin ng Delta variant. Sa bagay, wala naman pong mga lugar na ngayong walang Delta variant, halos lahat po, di ba? Sabi nga po, sana magsabi ng totoo ang gobyerno natin, wag pong magtago. Mamaya sasabihin, mamaya tatalakayin ko sinabi ni Senator Ping Lacson. Na kung saan, mukhang atrasado na naman ang Pilipinas sa pagika nga po pagbabawal, no? Tungkol po sa atrasado. Atrasado ang mga nasa gobyerno para nga po maglunsad na sinasabi nga pong paghihigpit. Pero for the meantime, sabi ko nga mga kababayan, pagtuunan muna natin ng pansin itong ating mga manlalaro. Sabi nga, baka makatatlo tayo, no? Sana. Yun sana po ating ipagdasal. Itong si Elmer Marcial, no? O Yumer Marcial na pwede, no? Ito yung boxer natin na magaling, mahusay, no? At sabi nga, pag nagbitaw ng suntok, talaga naman tumitilapon ng kalaban. May posibilidad dahil nakasok pa na to, hindi ba? Nakasok pa na to para lumaban na po sa ginto. Tapos itong si Nesty Petesio. Ito kung sakali, itong kauna-unang babae. Dito sa Pilipinas na makakaginto. Pagdasal po natin, no? At syempre itong si AJ Obiena. May posibilidad na makadali rin po ng ginto. Dito mga kababayan, ito binabanggit ko mga atleta natin. Ito yung simbolo no? Ito yung mga tatanghalin nating mga bayani. Bayani ng Pilipinas. Buhay ng mga bayani na nga po yung magbibigay ng karangalan sa ating bansa. At bubura sa masamang imahe ng Pilipinas na marami pong mga korap na mga opisyal ng pamahalaan. Kasi nasali tayo, no? Nasali tayo, mga leader natin, puro manyanyakaw. Korap. Tapos, kung ako naman ang tatanungin, bastos. Happy watching kay Ramil Maingat, nanonood po sa atin. Kanina, meron po pinababati si Edmund Panghilinan sa Maniego. Birthday pala ni Cesar Montano, yung action star. Ayan, no? Binabati natin yan ng maligayang kaarawan. Sana marami pang kaarawan ang dumating sa iyong buhay. Mula kay Edmund sa Maniego, ayan, Panghilinan. Sabi nga, ito na yung pagkakataon natin na makaginto. Isipin mo, since 1932, first 89 years. Itong sinasabi nga po, baka sakali, makadali tayo ng ginto, 3 ginto. Naku, sabi nga po, ito yung sinasabi nga, magiging bayani na, magiging milyonaryo pa. Sinimulan na kasi ni Heidelin Diaz, hindi ba?
Oh, eto sabi ko nga po, ito wake up call na rin po ito. Gaya na sinabi ko nakaraang programa natin. Oh, ito'y panggising na rin sa mga natutulog sa ating pamahalaan. Minsan itong mga atleta natin, hindi nila napapansin, hindi nila nabubuhusan ng pansin o kulang sa pansin, na halos ika nga po'y manlimos para lamang masuportahan ang kanilang mga laban. Isipin mo, ipinaglalaban mo yung bansa mo, pagkatapos pagdating sa mga pangangailangan, halos binabarat. Hindi ba? Halos ika nga po'y konting kung ano lang ang maibigayin. Kung ano lang po'y amot-amot na sinasabi. Kung ano matira, yun lang ang pwede sa ating mga manlalaro. Buti na lang po, merong mga tinatawag na money panghilinan. Yung super rich na talaga may pagmamahal po sa ating mga atleta na handang magbigay ng mga premyo. Premyong nakakalula. Isipin mo, 10 million yan. Ha? Ilan man lalaro yan? Kung sakali, tatlong sinasabi nga, pwedeng mag-akyat o magdala ng ginto sa Pilipinas. Itong mga atleta natin. Sa aking kwente, no? Itong si Heidelin Diaz, halos na kasing kwente, di ba? May sasakyan na, may condominium pa, may house and lot pa, may unlimited gasoline pa. Bayan kong Pilipinas, kaswerte. Kaya itong mga napakinggan ko yung nanay ni Marcial talagang gustong-gusto raw po ng kanyang anak na manalo para sa bansa. At higit sa lahat para sa kanyang pamilya. Hindi biro yung pera. No? Pinakamaliit po, nasa 35. Kung magaya pa kay Heidelin Diaz, di lahat po unlimited. Yun po yung sinasabi natin. Kaya lahat po ngayon gusto maging atleta na, di ba? Malaki pala yung benepisyo. Malaki pala yung magiging pakinabang na isang atleta. Kaya marami tayong mga kabataan na magpipilit. Na maging isang mahusay na manlalaro. Gaya po na sinasabi ko, mga kababayan, itong ating mga nasa gobyerno, kung magnanakaw kayo, sana konti lang. Ibigay niyo po sa mga atleta natin. Kasi ito sumasagisag po sa ating bansa. Pangit naman po kung sagisag po tayo ng mga magnanakaw. Hindi ba? Sumasagisag na bastos ang mga nanunungkulan sa ating pamahalaan. O sinasabing duwag pagdating sa katuwiran. Ito talaga nakikipagbasagan ng mukha, hindi ba? Walang kailangan sila'y mamatay para lamang po sa bansa. Hindi po pinamimigay po ang teritoryo. Binabati natin ang Pangulo po ng mga mamamasada ng transport sector diyan po sa buong Bulacan. Si Rogelio Heng Carlos is watching. Binabati ko po ang lahat ng mga taga-Malolos, Bulacan. Binabati ko po kayo ang lahat ng mga mamamasada, mga miyembro, Federasyon ni Rogelio Carlos. Ayan. Happy watching po. Magandang gabi po, Sir Jun. Ingat po. Ingat din ang ating mga kababayan dyan sa parting Bulacan. No? Sa lahat-lahat po ng mga Bulakenyo. Ayan. Happy watching. Shout out. Napupuntuan po natin ang mga atleta kasi ito na po yung pagkakataon natin. No? Na mabura ang masamang po'y paningin ng mga karatig bansa natin na ang Pilipinas, pugad ng mga magnanakaw, pugad ng mga bastos ng mga nanunungkulan sa ating gobyerno. Ito po ang bubura. Bubura sa masamang imahe na ginagawa po ng mga inutil na mga politiko rito sa ating bansa. Binabati ko, happy watching po ang punong barangay na 117. Ito, masipag na barangay. Chairman, si punong barangay Joel Gungun. 117. Binabati ko rin si Winston C. Cardines is watching. Happy watching po. Shout out po sa inyo lahat.
At syempre, binabati natin si classmate Erlinda Encarnacion Kidato is watching. Uy, binabati ko po ang Lacandula High School Alumni Batch 76. So, sa lahat-lahat ng ating mga kabatch, so, yung mga may sakit, get well soon po. Ingat-ingat, lagi tayo magdasal. No? Lagi tayo magdasal. Wala pong pinakamagandang gamot. Wala pwedeng problema na malulutas basta po matuto lamang tayo o lagi tayong tumawag po sa ating Panginoon. Siya ang gamot, siya ang lulutas sa ating mga problema na ating kinaharap. Maging ano man po yan. No, Diyos lamang po yung pwede nating tawagin para tayo tulungan. Good evening po, Sir. Keep safe, God bless. Sabi ni punong barangay Joel Gungun. Ayan, hi, sabi ni Winston C. Cardines. Ayan. Tapos, good evening, mate, sabi ni Erlinda Encarnacion Kidato. Yun po, kaya napupuntuhan ka mga kababayan, itong ating mga atleta. Sila kasi po, no, yung ating ikangay. Ito na pwede nating panlaban. O pwedeng bumuhay po sa Pilipinas na nalagmok po saka, walang yan. Ang daming walang yan ngayon. Ay, nako. Yung drive-thru ni Mayor Isko Moreno, dito, binabanggit ko nga po kanina, dito sa balita natin, dito naka-tiyempo na naman, no? Nakapuntos na naman to si Isko. Matapos ikangay lumabas yung sentimiento di asukan nito, no, na kung saan, pinagdadamutan di umano, ang Maynila, ng mga po'y politiko o kanyang mga kritiko sa bakuna. No? So, kaya nasabi niya, wag sanang gamitin sa politika ang bakuna. Yun ang sabi ni Cois. Hindi ba? So, sa maganda namang pangyayari, kung meron po tayong bakuna, o meron pong pinadalang bakuna, kasi po, naka 2 milyon yata pong nakaraang di ba? Na dumating po sa ating bansa. Tapos may 1,500,000 pa. Sus Marione, sabi, ang dami natin bakuna ngayon. Ang dami natin donasyon. Pero ang sentimiento di asukal ni Mayor Isko Moreno, nagagamit sa politika. At nagagamit po kung saan, kung natatandaan po natin, hindi ba? Hanggang ngayon nga po, may lumalabas pa sa mga posts. Lumalabas na ito si Isko, namumulitika. Pamumulitika ba yung naglilingkod po sa bayan? Hindi ba? Yung pong sinasabi nga po, meron pa ako narinig na bullshit Bagamat walang tinukoy na mayor, ito si Pangulong Duterte, biglang naipakita po sa San Andres Hindi ba? San Andres Sports Complex na kung saan po marami pong mga kababayan natin na kahit bumabagyo, kahit bumaba, hindi nila alintana at lalo hindi sila takot sa COVID. Dahil ang kailangan nila, may pangontra sila sa COVID. Nagpapabakuna. So, nangyari po, nagkaroon po ng komentohan, di ba, ng paliwanagan na sinasabi ni Isko, walang kwenta ang baha, no? Dito sa COVID-19. Ibig sabihin, hindi nakamamatay ang baha, ang nakakamatay, yang pong COVID-19, yung Delta variant. Kaya, ang Maynila, number 1 po ngayon sa pinakamaraming nababakunahan, no? Kasi dito sa Maynila, kahit hindi ka taga Maynila, pwede kang bakunahan, Gaya nga po nung drive-thru na ginawa po sa Luneta, dyan sa grandstand. Nakapuntos na naman si Isko. No? Walang nakaisip. Sabi, kailangan nga po sa mga naglilingkod sa ating mga kababayan, malawak ang isipan mo. No? Malawak yung pag-iisip mo, yung mga diskarte mo, yung solution mo, yung gagawin mo para sa ganito may pandemya. Sino makakapag-isip na pwede palang drive-thru? Ang alam ko lang sa drive-thru, yung mga fast food. Hindi ba? Kapag kailangan bumili ka ng hamburger, pipila ka sa drive-thru. Nakasakay ka sa sasakyan mo. Tapos bibili ka ng hamburger.
Bibili ka ng hotdog, o yan, di ba? Yan may drive-thru. Dito, isipin mo, maisip ni Isko yan, drive-thru vaccination. Diyan po sa Luneta. Isus Mariones. Nakapuntos na naman yung mama. Kaya ngayon, ito mga kritiko, yung mga kritiko ni Yorme, ni Cois, nag-iisip na naman po kung paano po bubutasin si Isko. Sabi ni Erlinder Encarnacion Quedato, may bago si Yorme, drive-thru vaccination. Yung nga po yung sinasabi ko. No, yun yung balita ni kasamang Andy kanina na ipinasa po sa atin. Alam niyo mga kababayan, sa ganito pong mga panahon, sa ganito pong may panganib, hindi po tayo pwedeng yung mga nanunungkulan sa ating gobyerno, yung sinasabi mga lingkod bayan, hindi po pwede rito puro wento puro kayo wento, wala namang wenta. Ang dapat po, meron kayong diskarte, meron kayong pamamaraan. Huwag niyong tignan yung taong gumagawa ng maayos. Huwag niyong tignan kung ano yung pwede niyong sabihin, pwede niyong bateryahin. Ibig sabihin ng bateryahin, pwede niyong batikusin. No? Na alam niyo naman ginagawang mabuti, pero dahil alam niyong number 1 sa survey, ayun, bayan ko. Ang usapin po sa pandemya, nagiging usapin po sa politika. Dapat hindi ganon. Hindi dapat ganon po ang sistema. Dapat po sa panahon ngayon, tulungan. Di ba sabi nga ni Pangulong Duterte, siya man sabi nga, hindi niya alam kanyang gagawin Hanggang sinasabi niya, ito mga chairman, mga punong barangay, kung po pwede, pagbawalan nyo yung mga kabarangay nyo na wag na lumabas ng bahay. Hindi ba? Yun po ang utos yun po yung sinasabi pagkakadesperado na. Dahil sinasabi nga, lumalaganap ang COVID-19. At lalong nga po yung nagiging mapanganib, gaya ng Delta variant. Hanggang naisip na lang ni Pangulong Duterte, kayo mga chairman, yung mga kabarangay nyo na walang bakuna, huwag niyong palabasin ng barangay. Alam natin na may punto si Pangulong Duterte, pero meron naman pong karapatang pantao, yung mga pwedeng ayaw palabasin po ng barangay. Paano kakain yan? Hindi ba? Paano mabubuhay yan kung hindi lalabas ng barangay yan? Alam natin na pag may pagkadesperado, yung kautusan po ni Pangulong Duterte. Gaya nga po, nito naglulunsad na naman po tayo ng ECQ. Naglulunsad na naman tayo ng lockdown. Anak ng siopaw. Ubusan po ng pera rito. Ang tanong mga kababayan, meron bang tulong ang gobyerno? 2 linggo yan, di ba? Kung susumahin mo, uumpisa na August 6, matatapos po na August 20. Patay kang bata ka. Sabi ni Edward Taberna Victoriano, importante may ginagawa. Yun po yung sinasabi ko. No? Importante may ginagawa. Ayan, gaya ng ginagawa ni Isko. Ang problema po mga kababayan, gumagawa na ng maayos, may sinasabi pa. Ano mangyayari po sa atin mga kababayan? Hindi ba? Sabi nga ni Senator Lacson imbis daw po maging, sabi ni Lacson? Basahin ko lamang po, no? Minsan po nagtumatabingi rin po yung aking mata Sabi ni Senator Ping Lacson, ang ating pamahalaan, di na natuto, anak ng siopaw. Di na natuto. Sa responde laban sa COVID-19. Kulang, sinasabi. Kulang at sinasabi nga, kulang sa paghahanda. Sa halip maging proactive, nagiging reactive. Alak ng siopaw, sabi ko nga, maski na noon, hindi ba? Lagi tayong atrasado. Alam na nating meron, pero pinipilit nating takpan. Kasi po, inuuna natin, paano ba? Bagsak ang ekonomiya ng bansa. Nga, babagsak ang ekonomiya mo. Mas marami namang ikangay mamatay kapag naglihim ka. Kailan ka kikilos?
Kailan ka gagalaw? Kapag huli na. Naalala ko pa si Taba di ba? Ang sabi ni Taba, ni Harry Roque, hindi makakapasok ang COVID-19 sa Pilipinas ng 1 taon. Bakit? Mainit. Ang COVID-19, gusto sa malamig. Ngayon po, bayan ko, pumasok ng Pilipinas. Ano nangyari? Ano nangyari? Bahala na tayo. Hindi ba? Hindi tayo makakasanlibo. Milyon na milyon na mga kababayan. Kaya tama sinasabi ni Senator Lacson. Hindi na natuto ang gobyerno, ang pamahalaan. Lagi tayong atrasado sa sa paghahanda. No? Dito po mga kababayan, malalaman natin sa susunod na linggo, anong paghahanda ang gagawin ng gobyerno? Paano naman po mabubuhay? 2 linggo to. Paano naman po mabubuhay yung ating mga kababayan na arawan po ang sahod? Paano po? Sabi ni Edgar Reyes, good PM, June. Ayan. Shout out ka Edgar Reyes. Sa lahat-lahat ng mga kababayan natin po, no? Na nakikinig po ng shout out rito sa ating FB Live. No? Shout out kabayan. Maraming salamat po. No? At siya nga pala mga kababayan. No? Hinahatid ko po yung aking pakikiramay sa aking kaibigan, kumpare, kay Edward ko, Edgar ko, sa pagyaw ng kanilang ina, no? Nakikiramay po ang shoutout kabayan. Ay shoutout din po kay Judy Boy Reloban is watching. Ayan, siyempre po binabati rin natin ang pamilya, mga anak ni Judy Boy Reloban. Ayan, happy watching po. Mabuhay po kayo. Okay, sige. Punta tayo rito. Oy, may reklamo. Pabasa nga ng isang reklamo. Basahin ko muna. Tungkol dito sa posting nakalaylay. No? Reklamo ito ng ating kaibigan. Diyan po sa parting, doon ako nagkakamali, sa Road 10 to no? Na kung saan ipinogs niya na rin ito at pinarating na rin po sa atin ang kanyang mga reklamo o ng kanilang barangay. Sana itong mga taga-Meralco kumilos. Hindi ko sinasabing kayo yung mga inutil. No? Ang sinasabi ko po, kumilos kayo. Kasi nakasalalay lang, halos bali na po No, yung poste po ng Meralco. Ang bali, nakasabit na lang ito, no, doon sa mga kawad ng kuryente. Anak na siopaw, kapag bumigay yun, nako siguradong maraming makukuryente. Marami pong madidisgrasya. At siyempre, kapag may nadisgrasya, kuryente yun, mga kababayan. Sigurado po, may mamamatay. Ang ating mga kababayan ngayon, takot na sa COVID-19, may pandemya. Hahaluan pa ba natin? Dahil sa bagal na pagkilos po ng mga taga-Meralco, na kung saan, kulang sila sa galaw. Halos 2 linggo na raw po na sila'y nagreklamo sa Meralco, pero wala pa rin kilos. Ito po, no? Nasaan ba yun? Basahin ko lamang po yung reklamo. Ito po. Ito. Panawagan po sa Meralco Company. Pakiaksyonan naman po ninyo ang nabaling poste sa Ortega Street. 2 weeks na po itong nangyari. Inireport namin sa inyong tanggapan. 2 beses nang binisita ng inyong mga tauhan, pero hanggang ngayon hindi pa rin naaayos. Antayin pa ba ninyo may maaksidente? Mabagsakan ng posting bali o malaglagan ng mga live wire nakakabit sa poste o magantay pa kayo na may nasunog o masunog ang lugar na nasasakupan ng barangay ng 3 barangay. Ang barangay 33, 41, 42. Buhay at ari-arian po nakasalalay dito. Ang kailangan po nila madali ang aksyon. Ang inyo pong hiling, ito po, pati report na reference po na number, ibinigay na po para kumilos lang kayo. Anak na siopa, ano ba ito mga taga-Meralco natin? Kulang kayo sa galaw, mga kaibigan, di ba? Ang bilis nyo sa singilan para kayong mga internet. Mabilis sa singilan,
Mabagal sa aksyon. Anak ng tropa yun. Binabati natin, thank you Kuya Jun, sa shoutout, sabi ni Judy Boy M. Reloban. O binabati natin si Netnet is watching, no? Good evening po, sabi niya. Shoutout kay Nenet, hindi sa kanya mga pamilya at mga kabarangay. Shoutout po. Sige mga kababayan, diretso tayo. Sabi nga, isa pa. Ito magandang balita. Ito yung sinasabi nating batas. Hindi pwede yung batas na bigyan mo lahat ng baril. Ang lahat na civilian, tapos mabari lang kayo. Hindi po batas po yun. No? Bigyan ng baril, ang lahat ng civilian o civilian group, para makatulong sa pulis, anak ng siopaw. Hindi po executive order yan. No, hindi rin Republic Act na sinasabi dapat lahat po ng mga bombero bigyan ng baril. Hindi po batas yan. Butas yan. Butas na batas yan. Baril para sa civilian, baril para sa bombero. Ito po, sa panahon po ngayon mga kababayan, na kung saan, talaga naman po sinasaklot tayo. No? Dinadagsa tayo ng pandemya ng COVID-19 o Delta variant. O ngayon mga kababayan, mas maraming ospital ang ayaw pong tumanggap ng mga pasyente. No? Dahil nga po sa sinasabi nga po nakakahawang sakit, o puno na ang mga hospital po na pampubliko. So ang mangyayari mga kababayan, mga ka-shoutout, yung ating mga kababayang dinapuan po nitong pandemya, itong COVID-19, itong Delta variant, pupuntahan po yan sa mga private hospital. O siyempre po, no? Pag pumunta ka ng private hospital at emergency, bayan kong Pilipinas, ang tanong, may pambayad ka ba? Yun ang parting masakit. Kapag halimbawa, ang isang Juan de la Cruz, hindi naman gaanong po'y mapera. Ikaw mo emergency, walang ospital na po tumatanggap sa kanya dahil puno. Maliban na lamang kung mapupunta yan ng Maynila. Dahil meron nga pong pinagawang ospital, itong si Isko Moreno dyan sa Luneta. Na sinasabi, 300 mahigit ang pwedeng maakupahan ng mga tinawaan po ng COVID. Paano po mga kababayan kung yan po nasa malalayong lugar o malalayong probinsya? Saan sila pupunta? Pupunta yan sa mga private hospital. Hindi ba? Pagdating mo ng private hospital, hahanapan ka po ng antisipo. Ang tanong mga kababayan, meron ka bang deposito? Wala. Kapag wala, babay ka na. Hindi ba? Babay ka na. Bakit? Wala kang pang antisipo Wala kang pang deposito Ito po ang batas. Ito yung sinasabi kong batas na hindi butas. Yung Republic Act number 10932. Enhanced and Hospital Deposit Law. Bawal maningil ng deposito sa mga pasyente nangangailangan ng emergency services. Ayan mga kababayan, ito po yung sinasabi natin na kung saan dapat yung mga agaw buhay, may mga pasyente pong masaselan po ang sakit, ang karamdaman, wala po silang mapuntang hospital, emergency. Di ba? Ito pinakamalapit na hospital, St. Luke's. Dito tayo pumunta. Ito malapit, ito lang ang kapitbahay natin Dito tayo pumunta. Ang tanong, sa St. Luke's ba? Libre? Hindi po libre sa St. Luke's. Private yan. Puntahan ng mga may perang mga pasyente yan. Puntahan ng mga sikat na mga may sakit yan. Yan St. Luke's. Sabi nga po, katulad naman ni Johnston.
Uupo ka pa lang, bumabagsak na yung metro mo. Hindi ba? Ilang beses na rin nareklamo yan. Ang Metropolitan Hospital, ilang beses na rin nareklamo yan. Yung nasira ko nga kumpare, si paring Boy Manny, Jesus Mariones, lintik pala yung hospital na yan. Yung Metropolitan Hospital na yan. Talagang iiyak ka ng bato, iiyak ka ng dugo. Sipin mo ba yan kung Pilipinas? Talagang pati Malacanang nasira rito sa Metropolitan Hospital. Hanggat hindi sila nagbabayad ng 200,000, hindi lamang po sa deposit law itong Republic Act 10932. Maging yung mga nango-hostage ng mga ospital sa mga pasyente. No? Sana gumawa rin po ng batas na kung saan hindi rin po nakakalabas yung mga kababayan natin mga gusto nang lumabas. Sa ospital dahil may utang. Anong ginagawa po ng PCSO? Anong ginagawa ng Malasakit Center na pinagmamalaki po ni Senator Bongo? Pinagmamalaki ni Pangulong Duterte? Wala pala yan. Baliwala yan pagdating sa Metropolitan Hospital. Kailangan magbayad ka. Kailangan magbayad ka. Kundi makukulong ka sa ospital. Itong sinasabi, deposito. Paano po kapag nasa ospital, bayan kong Pilipinas? Hindi ba? Hindi pala kinikilala. Yung Malasakit Center, yung tulong ni Bongo, yung tulong ng mga senador, yung mga guarantee letter, yung tulong ng PCSO, tulong ng PAGCOR, anak ng Siopa, kailangan cash. Gas ang ibibigay mo sa mga ospital na kagaya ng Metropolitan Hospital. Matibay daw po yung may-ari niyan. Hindi natatakot kay Duterte. No? Sa bagay po, Checo diba? Hindi naman lahat, no? Baka sasabihin nyo, nabanggit ko na naman po yung mga inchik. Hindi po naman lahat. Meron po mga inchik na makatao. Pero may inchik din mga demonyo ang ugali. Isipin nyo po yan, no? Sinasabi ko nga po, nandito po lang tayo sa Republic Act 10932. Itong batas na kung saan ginawa para yung mga pasyente, no, mabigyan man lang ng first aid, mabigyan lang ng pangunahing lunas, no, na magamot. Kung sakaling nabigyan mo na ng first aid, ipalipat mo na sa public hospital, nandiyan ang PGH, di ba? Pero kung halimbawa, nandiyan na po sa tabi, nasa tabi na ng may sakit, o mga tinatakbo pong mga may karamdaman o may sakit. Nakita nila yung St. Luke's. Nakita nila yung Chinese General Hospital. Nakita nila yung Metropolitan Hospital na yan. Anak na siya, pwede ba? Bigyan muna po ng papapangunahin lunas. Hindi ba? Pangunahin lunas muna. Hindi yung may pandiposito ka ba? Naalala ko tuloy siya, si FPJ, hindi ba? May tinakbo siya. Sa pelikula lang naman po ito, bayan ko. Wag naman sanang mangyari. Hindi ba yung doktor, itinakbo nila yung isang pasyente? Yung doktor ayaw pumayag na walang deposito. Ang pera lang ng pamilya, 1,500. Ang hinihingi po, 10,000. Ito sa pelikula, di ba? Sa galit ni Fernando po Jr., meron daw siya 45. Kailangan pa bang takutin o gumamit ng dahas ang mga pasyente para lamang tanggapin ng mga hospital o mga doktor para gamutin? Kasi hindi naman po yan ang sinumpaan nilang tungkulin, di ba? Ang sinumpaan nilang tungkulin, bumuhay. Hindi pumatay. Yan po. Pinupuri natin itong Republic Act 10932, Enhanced Hospital Deposit Law. Maganda po ito. Binabati natin yung ating classmate, si Noel David
de la Peña. Ayan. Shout out ka Noel David de la Peña, mabuhay ka. Mabuhay din ang iyong pamilya. At syempre, binabati natin si Cooper Kahulugan is watching ang tinig at pintig ng Kakampi Online. Ayan. Tandem niya si Cara Bihati. Binabati ko rin ang Talakayang Pinoy, no? Paring Paski. Sabi ni Edmund Pangilinan sa Maniego is watching. Ayan, binati ko na kanina. Nabasa ko ito, no? Happy birthday to... happy birthday po, Actor Cesar Montano. Ayan, ito si Machete. Happy birthday, Machete. Ang oras po natin, alas 8:50 po ng gabi. No? Oras po ito na, ika nga po, araw ng linggo. O rito sa Shoutout Kabayan. Ngayon, ito po, basahin natin itong isang sabi ni, ito. Minsan po ito, ang oras natin 8:51 po, no? Siyempre po, hanggang alas 9 tayo ng gabi. Sa pagtakbo po, maraming gustong tumakbo, no? Sabi ko nga si Isko, hindi pa dumideklara. Si Senator Lacson, na halos kumpleto na yung kanyang senatorial lineup, no? At yung mga iba natin, yung iba rin, gaya ni Bongbong Marcos, panaiikot na nito. Dahil talagang gusto niya na makabalik ng Malacanang, di ba? Tapos, ang nakikita pala natin kompleto, ewan ko na lamang po kung itong si Sara Duterte, kompleto na. Palagay ko naman po, talagang kompleto na to. Di ba? Dahil yung pong asawa ni Richard Gomez, Ito, sabi naging issue po, di ba? Si Lucy Torres Gomez. Na kung saan isinali sa lineup ni Lacson tsaka ni Soto. Yung pala, ayaw. Ang gusto sa Duterte. Alam niyo mga kababayan, itong mga tumatakbong mga kandidato natin na mga gusto maging senador, maging congressman, maging mayor, maging gobernador, maging bukal, o ano pa man, na mga klase po ng politika, gusto nila kay Duterte. Bakit? Sabi ni Pangulong Duterte, di ba? Sako-sako yung pera niya isipin niyo po yun. Sako-sako, hirap bilangin nun. Hindi ba? Kaya po, maski na nung sa pag-uusap namin ni Secretary Norberto Gonzales, dating National Security Council, at naging Defense Minister, si Norberto Gonzales, ang kanyang pwedeng pag malaki lamang. Kasi lalahok daw siya sa pagiging sa politika bilang Pangulo ng bansa. Sabi ko, medyo mabigat-bigat ang laban. Dahil yung mga kalaban niya, kumbaga sa ulam, kompleto Ricardos. Kompleto. Halos sabi nga po, parang lechon ang kinakain mo, itong mga kalaban mo. Dahil lahat ng masustansya, masasarap na pagkain, nandito na. Marami ng pera. Eto kaya ko lang nabanggit ito, no? Dahil nabanggit ni dating Defense Minister Secretary Gonzales, ang kanyang motibo sa pagtakbo, babago niya yung kultura ng politika rito sa ating bansa. Sus, paano mo babaguhin yan? Di ba? Nakaugat na rito yung yung una, yung pagiging trapo. Paano mo babaguhin yung trapo? Yung mga traditional politician na yan. Tapos, paano mo aalisin yung mga magnanakaw na tatakbo? Kahit masamang record, di ba? Ilan na po yung tatakbo rito na may record? Yung mga korap, ito si Isko, hindi pa naman tumatakbo. Hindi pa dumideklara, no? Hindi pa naman dumideklara to tatakbo yung mama bilang Pangulo. Ang nagsasabing tatakbo, yung mga kalaban niya. Pero ang sinasabi natin dito, ilalapit natin sa katotohanan, ito mga tumatakbo,
sa ating gobyerno. Dahil nabanggit ko nga kanina yung House Speaker natin di ba? Si Lord Alan Velasco. Ayan. Yun nakatunggali sa agawang pwesto ni Congressman Peter Cayetano. Bagay, okay naman po yan. May term sharing yan. Ang problema, ayaw yatang tumupad ni Peter Cayetano. Mas masakit yung Pantaleon Alvarez. Hindi ba? Kailangan pa ikudita bago patalsikin bilang Speaker of the House. Naalala ko si Pantaleon Alvarez. Na pala to? Nakilakson. Nakilakson na to. Ito na yung nag-oorganisa para kay Lacson. Iniwanan na si Digong. Sabi ni Cooper Kahulugan, lahat naman may karapatang kumandidato. Pero may may karapatan ang tao kung gusto nila ihalal. Tama po yun. Pupunta po ako dyan, Cooper Kahulugan dito. Ito yung sinasabi ko. Pupunta ako kay Velasco kasi ito po yung sinabi niya. Mas maaga, mas maraming lalabas na kahiyaya. Salbahe ito si Cooper. Okay, sige. Shout out Cooper Kahulugan. Shout out. Ang sabi kasi ni House Speaker, Lord pala pangalan nito. Hindi Lord. Okay, sige po. Naalala ko si Pantaleon Alvarez Si Lord din to Si Alan Lord Cayetano. Pagkakaalam ko, Lord din to Ngayon, maganda naman po, may usapin ng term sharing. Pero ang problema po, nung patapos na, yung sinasabi nga pong termino, hindi termino bilang ika nga po congressman. Yung taning, nahatian ng kapangyarihan. Mukhang ayaw sumunod ni Peter Cayetano. Gaya nang nangyari, nagkaroon din po ng kudita. Di ba? Sabi ni Cayetano hindi liitin mo yung kanilang botohan. Majority na ako'y tinanggal, hindi makakapaniwala si Alan Cayetano noon. Sabi nga po dito sa ating bansa, ang batas po rito hindi nasusunod. Ang nasusunod dito, kapag marami kang pera at dikit ka sa matibay na posisyon at kapit, sigurado, magiging Speaker of the House ka. Ayan, alam naman po natin, di ba? Yun nangyari po kay Pantaleon Alvarez. Mismo sa zona ni Pangulong Duterte, nakudita siya. Nangyari din po yan kay Peter Cayetano. Nakudita siya. Yung nga lang, hindi sa panahon ng zona. Naupo ngayon si Lord Alan Velasco. Ito yung sinasabi ni Lord Alan Velasco, na hindi masasabing garapal. Ulitin ko mga kababayan, hindi masasabing garapal ang tambalang dudu. Anong dudu? Duterte. No? Kasi wala naman sinasabi sa batas na hindi po pwedeng tumakbo ang presidente bilang vice-presidente. Wala naman daw pong batas na nagsasabi. No? Ngayon lang po natin narinig yun. Kasi kung totoo pala yun, pwede palang tumakbo si Madam President Gloria Macapagal-Arroyo bilang vice-presidente. Baka pagkababa niya, ng panahon po ni Pinoy, baka siya po yung vice-presidente. Hindi po si Leni Robredo. Hindi ba? Ang nangyari mga kababayan ito po na pwede pala. Bakit hindi nagawa ng iba? Bakit hindi ginawa ni Ramos? Bakit hindi ginawa ni Pinoy? Bakit hindi ginawa ni Gloria? Hindi ba mga kababayan?
Eh dito po, pwede palang gawin. Pwedeng gawin ni Pangulong Duterte na tumakbong Vice President. At sinasabi po ni Lord Alan Velasco, hindi naman garapal yun. Hindi naman daw po garapal. Oh, ano ba ibig sabihin ng garapal? Ha? Oh, hindi ano ba sinasabi kalidad o di kalidad. Oh, hindi ba? Eh ang pagkakaalam ko, delikadesa. Ha? Ang matindi rito mga kababayan, yung delikadesa nasaan? Galing ka na sa pagiging pangulo di ba? Tapos ka na Eh bakit gusto mo pang maging vice pangulo? Sa barangay lang pwede yan. Sa barangay lang. Pagkatapos mo maging chairman, magkagawad ka, pwede yun. Pero yung presidente ka, pupunta kang vice president, anak na siopaw, sabi nga hindi nga garapal yun. Ha? Kawalang yan yun. Sabi naman po ni Lord Alan Velasco, bahala na. Ang mga boboto, ayan, papasok tayo sa sinasabi po ni Cooper Kaulugan. Na kung saan yung mga ang boboto naman tao nasa kanila kung gusto nilang ibotong vice president si Duterte, si Rodrigo Duterte, nasa kanila na. Sigurado po yun. Pwede pang manalo. May kandidato na presidential na puro dekalidad. Sabi po ni Cooper Kaulugan, sa senatorial na katikit, na binabanggit. Tapos dekalidad presidential, sinasabi po. Ang sinasabi natin dito, wala naman po nagsasabi. Na hindi pwedeng tumakbo si Pangulong Duterte, pwede siya tumakbo. Kung talagang wala siyang hiya. Yung tinatabag na walang hiya. Ay nako mga kababayan, minsan po itong ating kwentuhan, humahaba, Alas 9:02 na kagad. Sabi ni Edmond Pangilinan, walang pagkakaiba yan sa chairman ng barangay. Kapag expired na sa tungkulin, tatakbong kagawad. Tapos, asawa pa tatakbuing chairman. Tama. Tama po yun. Pero ako, kung ang isang manunungkulan, punta lang tayo sa barangay, huwag tayo pumunta sa presidente. Medyo garapal na po yun. Ayaw mo nang bumitaw sa pwesto. Punta lang tayo sa barangay. Kung sa barangay, pwede po. Pwede naman po. Kung maganda po ang ginagawa po ng chairman. Pwede niyang patakbuhin niyang kanyang asawa, ang kanyang anak. Para yung kanilang, kasi ang boboto naman po yung mga kabarangay nila, residente nila, di ba? Matatalo yan kung halimbawa, yung chairman inutil. Kung chairman walang ginagawa, paano po kagaya ni Joel Gungun yan, ni Chairman Gungun? Sabi ko nga po, kahit buong lahi nito, gawin mo ng chairman tsaka kagawad pwede, di ba? Pwede yun. Kasi maganda ang ginagawa. Pero kung halimbawa, ang chairman, walang ginawa, inutil, tapos ilalagay mo yung asawa mo, may kilala akong ganyan, may kilala po ako, mga kababayan. Kaya nananalo, maraming flying voters. Ito, siguro dapat po itong barating na eleksyon ng barangay, local eleksyon. Naku, bayan ko. Ang daming na-register ito sa Maynila. Mga taga San Juan, tsaka taga Laguna. Sus, Mariones, ang daming iniregister rito flying voters. Mga hindi taga rito. Inirehistro po ng nakarang, sabi nga, bawal magbura Hindi ba? Nabalahurang Maynila. Balikan po lang natin. Hindi naman garapal. Hindi ba? Hindi naman walang yan Pero meron pong walang yang mga kandidato. Yan yung garapal.
Ay, nako, bayan kong Pilipinas. No? Nako, sabi nga po, ang bilis ng oras. Alang oras po natin, alas 9:04 kagad ng gabi. Lumipas yung isang oras na puro tayo kantsawan. Puro tayo kwentuhan. Sa lahat-lahat po ng mga kababayan natin, no? Na nanood, nakinig, dito sa ating programang Shoutout. Maraming salamat po. Ayun, may habol si Edmund Pangilinan. It doesn't follow na susuhulan mga constituents na nadadaan sa pera, inuman, etc. nananalo pa din. Sabi ni Edmund Pangilinan. Sa lahat-lahat po ng mga nag-participate, nanood, nakinig, nagkomento, thank you po. No? At shout out po tayo. No? God first. Good night po and stay safe, sabi ni Erlinda Encarnacion Tidato. Muli mga kababayan, isang pagbubunyi po sa inyo, no? Isang pasasalamat sa inyong walang sawang panonood, pakikinig, tuwing alas 8 ng gabi hanggang alas 9 po ng gabi dito sa ating programang Shoutout Kabayan. Pilipinas, God first. God bless Pilipinas. Mabuhay po ang sambayanang Pilipino.